Break time! Isang maulang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman po si Wina Pearl Hesoro. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes at 30 ng buwan ng Oktubre. Sweldo na ba? Oo naman, lakay. Philippine National Police naka-heightened alert para sa undas. Mahigit 50,000 pulis nakakalat sa buong bansa para sa seguridad. Exodus ng mga pasahero sa undas, bantay sarado ng PNP at DOTR. Maging ang provincial bus payapang o papayagang dumaan sa EDSA. Presyo naman ng kandila at mabulaklak para sa araw ng mga patay. Binabantayan po ng DTI. Philippine Red Cross, pinagana ang Operation Undas, mga sementeryo, pantalan at bus terminals, bantay sarado ng first aiders. Department of Health, magpapakalat naman ng Health Emergency Response Teams sa iba't ibang lugar para sa undas. Meralco, nakatodo alerto ngayong undas at emergency electricity teams handang sumaklolo. Samantala, helicopter at aeroplano ni dating Congressman Saldico tiniyak na kukumpiskahin kahit sa ang bahagi pa ng mundo. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon. Isang lolo pinagpapalo ng baseball bat ng kapitbahay, patay sa Tondo, Manila. Grabe, lupit naman. Bulkang Kanlaon muling nag-alburuto pagbuga ng abo. Abay tumagal ng 20 minutos ayon sa PHIVOLCS. At low pressure area naman na ispatan sa katimugan ng Guam at posibleng maging bagyo pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Parang ang daming mga aswang manananggal dito sa booth. May Halloween party ba tayo? At sa detalye ng ating mga balita, nagsimula ng dumagsa ang napakaraming pasahero magsisipag-uwian sa kanilang probinsya dyan sa iba't ibang terminal ng bus. Lalo sa Florida Bus Terminal sa may Sampaloc, Manila. Ayon sa management ng Florida Bus Company, karamihan sa mga biyahero ngayong araw ay mga walk-in passengers na bigong makapagpareserba ng biyahe patungong Central at Northern Luzon. Pero patuloy pa rin anyang tinatanggap ang mga walk-in passengers o chance passengers dahil may nakalaang unit naman ang bus company para sa kanila. Tiniyak ng pamunuan ng Florida Bus na nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga bus at pati ang kanilang mga alertong drivers. Pero nagpaalala naman sila sa pasahero na may reservation na maging maaga sa pagtungo sa mga bus terminal. Kaugnay niyan, bukod sa Department of Transportation, nakabantay na rin ang Philippine National Police sa mga transport hub at pangunahing lansangan para sa ligtas undas simula ngayong araw, October 30. Ayon kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nagsimula ang deployment ng mga specialized police unit gaya ng Aviation Security, Highway Patrol at Maritime Group para umalalay sa DOTR, lalo't inaasahan na ang sa mga biyahero ngayong Huwebes. Pinagana na rin ng PNP ang Police Assistant Desk sa mga sakayan na habang pinaigting na ng police visibility ng mga regional at local PNP offices. Bukod pa ito sa soft deployment ng pulisya sa mga sementeryo at kolumbaryo na nagsimula naman sa pagtataas ng heightened alert kahapon, October 29. Pati ang PNP Highway Patrol Group ay magpapakalat din ng kanilang mga tauhan at mahigit 1,500 ang kanilang mga tauhan na naka-heightened alert ngayong panahon ng undas.
Ayon kay HPG spokesperson Lieutenant Nadame Malang, kabilang sa mga ipinwestong person ng team ng HPG na tututok sa pagmamonitor at paghuli sa mga kolorom na sasakyan at mga sangkot sa tinatawag na rentangay o kaya ay car rental scam ngayong long weekend. Pinayon ni Malang ang mga nagpaparenta ng sasakyan na gumamit ng tracking device bilang bahagi ng karagdagang seguridad, lalo't inaasang tataas ang demand para sa car rentals ngayong panahon ng Todos Los Santos. Kasama rin sa kanilang operasyon ang mas mahigpit na inspection sa mga transport terminals at ang mga checkpoints upang matiyak na may kaukulang pahintulot mula sa LTO at LTFRB ang mga bumibiyaheng sasakyan. Narito si Lieutenant Malang. And kung sakali po sila po ay mabiktima ng mga ganito pong pagkakataon, please they can call our hotlines to our 911 and yun nga po yung ating pong social platform para po ma-alarma po kagad yung ating pong mga HPG officers, lalo tigit pagkakalap po ang ating pong mga checkpoints sa darating pong, sa ngayon po sa ating pong observance po ng Honda Civic. Samantala, mas mababa pa sa itinakdang presyo ng Department of Trade and Industry para sa kandila ang namamayagpag sa merkado habang papalapit na ang pagunita ng undas. Sa panayam ng Magandang Umaga Pilipinas, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na sa kanilang pag-iikot wala pa silang nakikitang pagtaas sa presyo ng kandila. Pakinggan po natin si DTI Secretary Roque. Yung mga presyo ng mga kandila nila is below the price set by the DTI. Actually, malaking kamurahan. Mas mura ba, dapat alam rin ng ating mga consumers kung magkano ang presyo set by the DTI para hindi po sila maloko. Nakiusap naman ang DTI sa mga nagbebenta ng bulaklak na huwag nang taasan ang kanilang presyo ngayong panahon ng undas. Sabi ni Roque, mas makabubuting hindi lamang sa mga mamimili kundi maging sa mga negosyante na magbenta ng bulaklak sa murang halaga. At mas maigi rin aniyang makapagbenta sila ng online para madagdagan ang kanilang kita. Pakinggan po natin ulit si DTI Secretary Roque. Pero umikot po ako sa Dangwa to request them not to increase the price in spite of the season. Kasi siyempre ayaw naman natin yung kababayan natin pamahal ba sa mga bulaklak. Okay. So kung mababa yung presyo nila, masustain lang, marami rin bibili sa kanila. And in-encourage din sila na magbenta sa online kasi malakas na ngayon ang negosyo sa online. So dapat yun din ang atupagin nila, no? I-strengthen yung negosyo nila online. Samantala, pati ang Philippine Red Cross ay naka-alerto rin ngayong araw ng undas kung saan libo-libong volunteers at first aiders ang kanilang idineploy sa iba't ibang sementeryo, bus terminals, pantalan at mga pampublikong lugar sa buong bansa. Layunin nito na matek naman ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong dumadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas. Ngayong taon ay nag-mobilize na ang Red Cross na mahigit 2,227 first aiders mula sa kanilang 95 chapters. At naglagay din ng 295 first aid stations at 155 welfare desks sa buong bansa. At naka-alerto rin ang kanilang 66 ambulance at iba pang response assets upang agarang makapag-responde. Kaugnay niya, nakahanda ring umasiste ang Department of Health sa anumang medical na pangangailangan ng publiko ngayong undas. Pinakilos ng ahensya ang Centers for Health Development sa buong bansa katuwang ang mga lokal na pamahalaan para agarang makapagbigay ng medical na atensyon. Sa Metro Manila lamang, mahigit 20 health emergency response teams ang nakaistasyon sa mga pangunahing sementeryo para tumulong sa mga dadalaw. Ayon sa DOH,
DOH, madalas na naitatalang tuwing undas ang fatigue, mataas na blood pressure at minor injuries. Dahil dito, nagpaalala ang Health Department sa mga bibisita sa sementeryo na mag-ingat sa init at pagod at tiyaking mayroong nakahandang gamot, lalo na sa mga nagme-maintenance kapag balak magtagal sa pagbisita. At para po sa mga aalis ng kanilang mga bahay, ang Manila Electric Company ay meron pong paalala sa atin, mga misis at mga kuyang. At nagpaalala nga ang Meralco sa mga alis ng kanilang bahay na patayin ang kanilang mga appliances kapag hindi ginagamit, iwasan ang octopus connections, at ilayo ang flammable material sa anumang heat source. Ang Meralco ay naka full alert status din ngayong panahon ng undas. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Saldarriaga, bagamat sarado ang business centers mula October 31 hanggang November 2 ay mananatili namang bukas ang kanilang social media channels at hotlines. At magbabalik operasyon naman ang lahat ng Meralco Business Centers sa Lunes na November 3. Samantala, pansamantalang papayagan ang mga provincial bus na dumaan sa kahabaan ng EDSA simula ngayong Webes, October 30. Ayon po sa MMDA, kasunod yan ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong undas. Epektibo po ang direktiba simula alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 5 ng madaling araw ng November 3 o sa araw ng Lunes. Samantala, ang mga provincial bus mula North Luzon ay maaaring huminto sa mga terminal sa Cubao, habang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange at Pasay lamang ang mga galing sa South Luzon. Tiniyak naman ng Department of Public Works and Highways na kukumpiskahin pa rin ng gobyerno ang mga air assets tulad ng helicopters at aeroplano ni dating Congressman Saldico na naipuslit na sa bansa. Sa ambush interview kay Secretary Vince Dizon, nababawiin ng gobyerno ang may kahit nasa ang parte man ng mundo. Sinabi pa niya na ang importante ay hindi mabebenta ang dalawang Agusta Westland helicopters at isang Gulfstream aircraft ni Co na hindi pa na-freeze ng Anti-Money Laundering Council na itinago na sa Malaysia at Singapore. Sinabi rin ng kalihim na 3 sa hindi lang 10 air assets ng dating kongresista ang nag-apply para sa deregistration, pero ito ay napigilan. Narito si Secretary Dizon. Hindi pa naman hindi pa naman, I think nung nakapunta, hindi pa na-freeze. Yun ang pagkakaintindi ko. So, pero again, ulitin ko, kahit naman nasan siya, ang importante hindi mabebenta. At kapag yan, kukumpiskay na ng gobyerno, kahit saan naman parte ng mundo, kukumpiska naman din. So, yun ang importante lang, hindi mabebenta. Sa 10 air asset ni Saldico, talagang may application for deregistration? O ilan ba yung nag-apply for deregistration po? Ang pagkakailan ko, 3. Tatlo Nung lang. una, pero napigilan natin yun, 1 month ago pa. Mamaya ay makausap natin ang Director General ng CAAP para malaman natin kung ano ang kanilang gagawin para maibalik sa bansa ang mga nasabing air assets ni Congressman Saldico na inilabas na ng bansa. Kaugnay niyan, hinihintay na lang ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang forfeiture order para mailipad pabalik ng Pilipinas ang 3 air asset ni dating Congressman Zaldico. Sa press briefing sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure, sinabi ni CAAP Director General Raul Del Rosario na pupuntahan ang mga ito ng kanilang flight inspectors at escortan pauwi. Pakinggan po natin si CAAP Director General Raul Del Rosario. Actually, pag may order na for feature, pupuntahan po ng CAAP yan, ng mga inspector natin, at i-arrange natin ang lipad pabalik sa Pilipinas.
escorted ng mga flight inspectors. Ngunit sinabi rin ni Del Rosario na ang magagawa lang nila ngayon ay magpasaklolo sa Civil Aviation Authorities ng Malaysia at Singapore upang i-monitor ang dalawang Augusta Westland helicopter at Gulfstream na iniuugnay kay Ko. Aniya, hindi sa mga nabanggit na air assets sumakay si Ko palabas ng bansa, pero tumanggi nang kumpirmahin kung ang mga kaanak niya ang pasahero. Nasa medical evacuation mission umano ang isang helicopter nito at walang nakalagay na petsa na isinumite ng flight plan kung kailan babalik dahil one-way lamang ang laman. Nang tanungin naman kung may air assets din si dating House Speaker Martin Romualdez, sinabi ni Del Rosario na wala sa kanilang record. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Mamaya ay linawin natin kay Director General Del Rosario ang ilang pang issue. Ayan, kung paano ibabalik ang mga air assets ni dating Congressman Saldico at pati ba ang iba pang nakatakdang kasuhan o naka-freeze na ang kanilang mga assets ay ibabalik din ng kaap sa bansa. Sa iba pang mga balita, antabayan po ang issue tungkol naman sa isang lolong pinagpapalo ng baseball bat ng kanyang kapitbahay. Grabe naman, di na naawa kay Lolo. Ha? Patay po si Lolo dyan sa Tondo, Manila. At Bulkang Kanlaon, abay muling nag-alburuto. Nagbugan ng abo at tumagal ng 20 minutos. At ngayong tayo po ay nakaras pa rin na makalat-kalat na pagulan. Abay, meron palang low pressure area na namata ng Pag-asa sa katimugang bahagi ng Guam at posibleng maging bagyo at papasok sa ating bansa. Ang detalye ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael Guy, Kuyang Raul Francisco, Larry Francisco, alas 4:30. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Happy Halloween, Sister Wina. Happy Halloween! Ilang days before Christmas. Lakay, 56 days na lang. Christmas Wow, na. Bilis ng panahon. RH Break Time. Oras sa ganap na alas 4:38 at nasa ating linya na po mahabigan ang Chief, ang Director General ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines, si Director General Raul Del Rosario. Abay, alamin nga natin paano babawiin, paano ibabalik sa Pilipinas ang tatlong air assets ni dating Congressman Saldico na nasa Malaysia at nasa Singapore. Director General Raul Del Rosario, sir. Magandang hapon po sa inyo, General. Magandang hapon po, Lakay Deo at Wina, sa ngalan po ni DOTR Secretary, Acting Secretary Giovanni Lopez. Kami po ay bumabati ng magandang hapon sa inyong mga tagapakinig. Ayan, General Del Rosario, sir. So ano po ang order sa inyo ni Secretary Lopez? Paano babawiin? Paano ibabalik yung dalawang helicopter ni Saldico na nasa Malaysia at yung private jet na nasa Singapore? Sa ngayon po ay close monitoring kami kung nasaan at kinukonfirm natin kung anong status ng mga eroplanong ito. Ito po ay nakaalis ng bansa noon pa, August 6
15 at August 20, September 11. So noon pa wala pang official investigation nung umalis yung mga eroplanong ito, at yung isa nga medical evacuation. Medical? So plano natin, Bakit po medical evacuation na Gerald Del Rosario, sir? yun po ang final na clearance noong lumipad. Maaari pong may mga kasama silang pasyente. Ganun po kasi ang proseso ng mga eroplanong mag-e-exit sa bansa natin, magpapile ng flight plan, Aha. permit. At At nakasaad doon kung ano yung mission nila o objective at mga pasahero. Ayan. At hindi lang pala tatlo ang air assets ni Congressman Saldico Gerald Del Rosario, sir. Tama bang mga 10 daw o may pang 10? Ano? Ilan po ba yung Ayun po sa aming record, Opo. merong 6 na air aircraft assets? Mhm. ang nasa kumpanya, at meron pang 4 na nasa Action Corporation din. Mhm. At meron din iba pa na pag-aari naman ng ibang korporasyon na involved doon sa ating ghost projects. Ayan. So, sir, dito kay Saldico lang, ilan po ang ilan ang naka-register sa kanya at sa kanyang mga korporasyon, kumpanya, ilang 6 helicopters, po. 6 na ilang helicopters at ilang private jet. Ang total number ng helicopters ay 5 at isang fixed-wing aircraft. Aha, ayan. So bali 6. Ayan. Akala ko po 10. Ano po na kanino yung 4? Yung iba po ay pag-aari ng ibang Construction and Development Corporation. Mhm. Ayan. Kanino po 'yan? Kaninong sa Diskaya ba 'yan? Kay yung Legacy, ayan. Ano-anong construction company itong 4 pang air assets subject for feature, Gerald Del Rosario, sir? High Tone Construction and Development Corporation. Mhm. At yung isa naman, isang eroplano sa QM Builders. Yung Highton, 'di ba di ba sa kapatid to ni Congressman Saldico, sir? Kasama po sa incorporator yung kapatid. At yung isa po, kaninong kumpanya 'yan? Itong QM Builder, isang eroplano lang. I-check po natin sa SEC registration kung sino ang mga nagmamayari. Ayan. Marami pa ba ang air assets, Gerald Del Rosario, sir, na subject for seizure ng AMLAC o ng DOTR? Sa amin pong listahan ay totaling to 13. 13 eroplano po. Combination ng rotary, 8 at 5 fixed wing. Mhm. Ayan. Ito po ay pag-aari ng mga ng mga nai-involve dito sa scandal ng flood control, General, sir. Tama po kayo dyan. Ayan. So ang tanong po ay paano natin itong bukod dun sa nasa abroad na 3 air assets ni Congressman Saldico, yung bang iba, sir, nasa abroad na rin o andito po sa Pilipinas pa? Maliban po sa 3 nakalabas, ang lahat po ay nandito pa sa Pilipinas. Ayan. So kumbaga naka-red flag na po sila, hindi na po pwedeng lumipad palabas ng bansa, General Del Rosario, sir? Nasa close monitoring po sila. May mga nagre-request ng maintenance flight at para sa maintenance mission ay nakakalipad sila. Bumabalik din kung saan nanggagaling. Pero ngayong kumbaga naka-red flag na General Del Rosario, sir, sila ba ay papayagan pa natin? Baka mamaya ito yung mga dahilan na lang para ang mga air assets nila ay maipuslit palabas ng bansa. Naka-close monitoring na po tayo. Ganon din ang ating mga PNP, ABSI Group,
ABSI unit, Aviation Security Unit ay naka-alert po. Ayan, nabanggit po na under deregistration, na nag-apply for deregistration yung mga air assets ng iba pang kumpanya bukod kay Saldico, General Sir. Ano po ibig sabihin? Ba't dinede-register? Ano po ang gagawin nila? Hindi po nag-apply yung iba. Ang nag-apply lang po ay yung tatlong nakalabas ang in-applyan ng deregistration. Yung pong deregistration ay parang pinapasawalang visa nila yung pagkakarehistro nila dito sa ating bansa. Ayon po kasi sa panuntunan ng International Civil Aviation Organization, dapat ang isang eroplano ay sa isang bansa lang nakarehistro. Kaya pinapaderegister ay para mawala na ang regulatory oversight ng Pilipinas at pwede na nilang irehistro sa ibang bansa pag na-deregister na. At ito ay magiging malaya na silang ibebenta yung eroplano pag na-deregister na po dito sa atin. Ayun. At itong tatlong air assets ni Congressman Saldico, sir, ito ba ay may forfeiture seizure order na mula po sa korte? Sa ngayon po ay hindi natin pinayagan yung deregistration. Ito po ang garantiya natin na hindi natin ibenta sa ibang bansa. Pero paano natin, sir, may ibabalik yan? Ano ang gagawin po ng CAAP? Antayin po natin ang order ng forfeiture at pagkatapos ay i-arrange natin ang paglipad pabalik sa Pilipinas na sasamahan na ng ating mga flight inspectors. May mga air assets din po si dating Speaker Martin Romualdez, General Del Rosario, sir. Ito ba ay naka-red flag din o monitored din? Ayon po sa aming files, sa aming records ay wala pong nakapangalan kay dating speaker. So kanino pong private jet yung kanyang ginagamit? Kanino nakarehistro? Kanino nakapangalan? Hindi ko po alam kung kanino. Pero sa record namin ay walang nakapangalan sa kanya. Ayan, ano baka hiniram, ipinahiram sa kanya? Ayan. Okay, so last question na General Sir. So kailan po may babalik yung air assets ni Congressman Saldico, yung dalawang helicopter sa Malaysia at isang private jet sa Singapore? Sa ngayon po ay aantayin natin ang magiging utos ng AMLA o ng Ombudsman para sa pagbabalik ng mga aeroplano. Pero close monitoring po tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa Civil Aviation Authority ng Malaysia at Singapore na tulungan tayong subaybayan at bantayan yung mga air assets. General Del Rosario, sir, maraming salamat sa paliwanag. Thank you and good afternoon. Happy Halloween. Maraming salamat. Apo Lakay, Deo, and Wina. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much, sir. Mahabigan Retired General at Director General ngayon ng Civil Aviation Authority of the Philippines, General Raul Del Rosario. So marami palang air assets na naka-monitor din na Miss Wina. 10 pa. Ayan. Samantala, bago ang mga reports, abay tingnan mo natin ang ating kring-kring panalo promo. Sino ba ang maswerte mananalo ngayong hapon? I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Sino ang maswerteng natawagan natin sa ating Kring Kring Panalo promo? Nasa ating linya na si Ate Rosalea Hiwatig ng San Antonio, Quezon. Aba, ano ba ang pahiwatig ni Ate Rosalea? Mananalo kaya? Ate Rosalea, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ayan, bakit malungkot po kayo? Ayan, naantok ba? Ayan, huwag kayong malungkot dahil siguradong mananalo kayo kung alam nyo ang sagot ng aking tanong, ate, ha?
Ate Rosa o Ate Leia, ang tanong po namin, abay, last month po ay nagsagawa ng survey ang Kantar, Kantar Media at sabi nila ay ang number 1 ay yung kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas. Anong himpilan ng radyo yan, Ate Rosalea? DCRH po. Ba't parang hindi po kayo sigurado? Parang malungkot, Malungkot, si ate. ayan. Hindi po. Saya po. Masaya, ayan. Congratulations sa Ate Rosalea Hiwatig ng San Antonio, Quezon. Kaya nanalo ng 500 pesos. Salamat po. Welcome po. Ayan. At ngayon sa ating mga report sa Miss Wina, ano ang report ni Let Narciso mula sa Malacanang? Ayan. Resulta ng pulong ni na Presidents Trump at Xi magsisilbing gabay sa APEC meeting ngayon o ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang buong detalye sa report ni RH14 Let Narciso. Miss Let? Inaabangan daw ng buong mundo ang resulta ng pulong ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Sa kanyang departure statement, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbibigay kulay at impluensya ang pag-uusap ng dalawa sa mga tatalakayin sa APEC meeting. Maliwanag ng ang mga Amerika. Ba't kaya signal ni Let? Let it be me. Babalikan natin si Let. Dumako tayo sa report ni Raymond Adpaas, Senator Panfilo Ping Lacson. Ababanas na. Ayan na. Napipikon na. Naasar na sa patuloy na panluloko daw ng mga handlers ni Sergeant Orly Gutesa. Arrest number 28. Raymond Adpaas, please come in. Raymond. May nastigo ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ng mga handlers ni retired Sergeant Orly Gutesa ng Philippine Marines dahil sa patuloy niya ng panluloko at kasinungalingan. Tanong ng senador, hanggang saan pa aabot ang panluloko? Iti matapos siyang tawagin ng kasinungalingan ng pahayag na si Gutesa ay nasa kustodiya umano ng Philippine Marines. Sabi ni Lacson, mismong si Philippine Marines Commandant Major General Vincent Blanco III ang nagkumpirmang hindi kailanman napasailalim sa kustodiya ng Marines si Gutesa. Taliwas ito sa sinabi ni dating Congressman Mike Defensor sa isang panayam sa telebisyon na si Gutesa ay hawak ng Philippine Marines. Sa September 25 hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, sorpresang iprinisinta ni Senador Rodante Marcoleta itong si Gutesa bilang testigo at inamin na si Defensor ang nagdala at nagpakilala sa kanya. Ibinunyag din ni Lacson na nakita ng Executive Judge ng Manila RTC na hindi tugma ang pirma sa notarized affidavit ni Gutesa sa pirma ng abogadang si Pichi Espera. Inirekomenda ng hukom na isailalim sa preliminary investigation si Gutesa at ang mga nagsumiti ng kanyang affidavit para sa kasong falsification. Dagdag pa ni Lacson, lumabas sa CCTV footage ng Senado na dumating si Gutesa sa Senado noong Setyembre 25, 8:27 ng umaga, tumigil sa opisina ni Marcoleta ng halos 30 minuto bago siya humarap sa session hall ng pagdinig. Sa testimonya ni Gutesa, sinabi nitong naghatid siya ng mga maleta ng pera sa mga bahay niya na dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at dating House Speaker Martin Romualdez. Itinanggi ni Romualdez ang paratang. Binigyang din naman ni Lacson na bagaman nanatiling balido ang testimonya ni Gutesa sa Blue Ribbon Committee, maaari pa rin daw maapektuhan ang mga bagong pangyari ang kanyang credibility. Ito si R. So Raymond, Mayor. So malabo nang humarap si Sergeant Gutesa. Pahaharapin pa rin daw, Mayor, at yung ang imbitasyon sa kanya ay padadaanin kay dating Congressman Mike Defensor at sa opisina ni Senador Dante Marcoleta dahil hindi nila makontak ito sa committee, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, mula sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin ang report ni RH14 Let Narciso patungkol sa resulta ng pulong ni na Presidents Trump at Xi magsisilbing gabay sa APEC meeting ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. RH14 Let Narciso, Let. Inaabangan daw ng buong mundo ang resulta ng pulong ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping.
Sa kanyang departure statement, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbibigay kulay at impluwensya ang pag-uusap ng dalawa sa mga tatalakayin sa APEC meeting. Paliwanag ng Pangulo, kailangang makita ang mga napagkasunduan ng Amerika at China bilang dalawa sa pinakamalalaking ekonomiya, may epekto ito sa buong mundo. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. And so that makes this APEC meeting a much different meeting from all the others that we have attended, because on the sidelines are the decisions being made on how trade is going to be conducted, certainly at least between the two largest economies in the world, but with a ripple effect for entire global economy. And so that is what we are looking out for. That is what we need to understand, and that is why the world is watching and waiting. Samantala, nasa South Korea na si Pangulong Marcos at kanyang delegasyon. Alas 5 ng hapon o alas 4 dito sa Pilipinas nang lumapag ang kanilang eroplano sa Gyeongju. Ito si Lepner Siso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, anti-Pogo Act, hamon sa mga otoridad ng tiyakin na hindi na makababalik ang Pogo sa pamagitan ng ibang anyo. O baka magawing call center ang mga ito. Aris number 12, Milky Regunan, please kami. Manang Milky. Lakay at Wina, malaking hamon sa mga otoridad na tiyakin na hindi magbabalik pa ang operasyon ng Pogo sa bansa gamit ang ibang paraan at anyo. Ito ang panawagan ng mga miyembro ng Young Guns sa Kamara na aktibong nakilahok sa mga hearing ng House Quad Committee noong 19th Congress na pinamunuan ni dating Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers. Gate ni House Deputy Speaker Paulo Ortega de Cis ng La Union, patunay ang batas na walang puwang sa mga Pilipino ang masamang epekto ng operasyon ng Pogo sa bansa. Nalantad sa marathon hearings ng Quadcom noong 19th Congress ang illicit activities gaya ng human trafficking, money laundering, cyber fraud at organized crime na nag-exploit sa ating mga manggagawa at naglagay din sa alanganin sa ating national security. Ilan sa principal authors ng Republic Act 12-312 ay sina Deputy Speakers Paulo Ortega de Cis at Jay Kung Hoon, kasama si Representative Ross ng One Rider Party List. Tumulong din bilang co-authors at para maisulong na mapagtibay agad ang bill ay sina Representative Ernix Junicio at Zia Alonto Adjong. Sa panig ni Kung Hoon, ang pagsasabatasaan niya ni Pangulong Bongbong Marcos sa Anti-Pogo Act ay namang pagbabawal para sa buong na ang Pilipinas ay hindi papayag na magamit bilang lugar para sa criminal enterprises. Ako si Milky Regunan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky Regunan. Samantala, higit 40 katao kakasuhan ng PNP-CIDG kaugnay ng September 21 na rally. Ang buong detalye sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel? Wina, magsasampa na ng reklamo ang Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng marahas na rally sa Maynila nitong September 21. Anunsyo ni CIDG Director Police Major General Robert A.A. Morico, higit 40 po kanilang nakatakdang pailan ng kaso dahil sa riot sa Menjola at sa Recto. Sa panayam dito sa Camp Crame, sinabi ni Morico na kabilang dito ang mga hinihinalang financier o instigador at nagbayad sa grupo ng kabataan ng gulo sa lugar. Kinumpirma rin ng general na kasama sa kanilang mga ikinukonsidera ay ang mga anggulong inilutang noon ni Mayor Isko Moreno na may koneksyon ito sa isang dating politiko. Ora nang sinabi ng CIDG na higit 20 ang kanilang tinatawan ng sabtina para pagpaliwanagin sa insidente. Sa gitna ng mga batikos na kanilang inaabot dahil sa pagsabtina sa mga student leader, iginit naman ni Morico na tungkulin nilang usigin ang mga nasa likod ng krimeng iginasugat na higit sa 100 katao. Target ng CIDG na maihain ang kaso hanggang sa susunod na linggo. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, Pasay Mayor Emmy Calixto Rubiano, personal na ininspeksyon ang Sargento Mariano Public Cemetery. Ang buong detalye sa report ni RH27, Noche Cacas. Noche? Uwi na at nakay pinatitiyak ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano ay safety protocol para sa mga dumadalaw sa Sargento Mariano Public Cemetery sa Undas,
Sa kanyang pag-inspeksyon kanina, inatasan niya ang nangangasiwa ng libingan na ma-maintain ang kalinisan, kaayusan at ligtas sa influenza-like illness. Kaya rin ang pagsusuot ng face mask. Ayon pa kay Rubiano, yung seguridad sa mga pupunta dapat visible ang kapulisan at malinis o mabilis ang responde, maging ang mga fire trucks. First aid ay in place na rin sa lugar. All systems ko na sa undas ang Pasay at pinaalala ng Mayora ang mga bawal ipasok pa rin sa loob ng sementeryo. Ang Sargento Mariano Public Cemetery niya ay mayroong mahigit 50,000 na mga nakalibing na may lawak na 3.6 hectares. Sa kanyang pag-inspection din kanina, ikinatuhan niya na maayos at ngayon ang last day rin ng libing at cremation. Arit sa 27, na si Kakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Samantala, 17 milyong piso halaga ng shabu. Nasabat naman sa Lucena City. Benji Antioquia sa Italia. Benji. Yes, Lakay Deo, arestado ang isang babaeng high-value individual sa isinagawang drug bypass operation ng Quezon PNP Command sa pamumuno ni Police Colonel Bong Albasia sa Purok Bagong Buhay sa Barangay Kota, Lucena City, bandang alas 3 ngayong hapon. Sa report ng PNP, kinilala ang drug suspect sa alias Rica, 27 anyos, dalaga, walang trabaho at nanirahan sa nabanggit na barangay. Lumitaw sa pagsisiyasat ng mga investigador ng pulisya, 36 peraso ng hininalang shabu at tumitimbang sa 875 grams, patay sa street value umaabot sa 17,850,000 pesos, kabilang sa nakumpiska ang 5 perasong 1,000 piso bill na ginamit bilang drug bypass money ng mga otoridad ng intelligence ng PNP. Siya ngayon naharap sa kasong paglabag sa Section 5 and 11 sa Republic Act 9165 ang nasabing lady drug suspect. Mula dito sa lalawigan ng Quezon, ito si Benji Antioquia nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Benji Antioquia. Sa amantala sa ating break time global, 25 Haitian at 4 na Jamaicans patay sa hagupit ng Category 5 Hurricane Melissa. James Galanges sa detalye. James? 4 na ang naitalang nasawi sa pangatlong pinakamalakas sa bagyo na tumama sa Caribbean Sea at siya namang una sa bansang Jamaica na umabot sa Category 5. Sa hagupit na naturang bagyo, dito binaha ang maraming kalsada at puminsalan sa maraming kabahayan kung saan apektado ang tinatayong nasa 28,000 katao. Ayon kay Jamaican Prime Minister Andrew Holness, nasa 80 hanggang 70% ng mga gustali ang gumuho, kabilang ng mga ospital, library, police stations at urban infrastructures. Habang sa Haiti naman ay migit 25 residente na ang naiulat na namatay mula rin sa pinsalan ng bagyo at matinding pagbaha. Kasulukuyang binabagtas na ng bagyong Melissa ang Bahamas na ngayon nananatili na lamang sa Category 1. Pero bilang paghahanda ay nilikas na rin nasa 700,000 residente. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Mukhang maswerte ang mga taga-Cuba. Mukhang walang naitalang namatay doon na sinalanta rin ng bagyo Hurricane Melissa. At sa balitang sports, Melvin Jerusalem nadepensahan ang kanyang WBC title sa Thrilla in Manila 2. At Yumir Marshall, anak ni Pacquiao na si Eman Bacosa, panalo rin. Ano pa anak ni Manny Pacquiao? Si Eman Bacosa. Ba't hindi Pacquiao? Millie Borja, please come in. Millie. Matagumpay na nadepensahan ni Melvin Jerusalem ang kanyang WBC minimum weight title matapos talunin ng South African challenger na si Siakol Wagkose sa Thrilla in Manila 2 sa Smart Araneta Coliseum. Nagwagi si Jerusalem sa lahat ng scorecards ng mga horado. Bagamat matindi ang ipinakitang resistensya ni Kose at umabot ang laban sa buong 12 rounds, nanatiling kalmado ang Filipino champion. Ayon kay Jerusalem, hindi dapat maliitin ang kanyang katunggali na aniya ay smart at may potensyal na maging world champion balang araw. Dahil sa panalong ito, umangat ang record ni Jerusalem sa 25-3 na may 12 knockouts at muling itinoon ang focus sa hangarin niyang maka-rematch si Puerto Rico's
two-belt champion Oscar Collazo para sa unification bout. Samantala, sa ibang laban, nagpakita ng matinding tapang si Olympic bronze medalist Yumi Marshall upang makuha ang mahirap na majority decision win laban kay Eddie Colmenares ng Venezuela sa co-main event. Bagamat nagpakita ng matalas na opensiba at mabibilis na counters ng Pilipino, nabigyan siya ng matinding laban ng kanyang katunggali. Dalawang hurado ang nagbigay ng score na 95-93 para kay Marshall, habang may isa namang nagbigay ng 94-94. Kaya't siya ang idineklarang panalo at bagong WBC International Middleweight Champion. Umangat ang record ni Marshall sa 7-0 with 4 knockouts, habang bumaba naman ang kartada ni Colmenares sa 11-1. Nanalo rin ang anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa sa undercard ng Trilla in Manila 2. Tinalo ni Bacosa si Nico Salado sa isang 6-round lightweight bout sa pamamagitan ng unanimous decision. Dahil dito, nananatiling undefeated ang 21-year-old boxer sa 7-0 record, habang bumagsak si Salado sa 2-1. Dumalo naman sa nasabing okasyon sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Lisa Araneta Marcos, kasama sina dating Senador Mar Rojas at Manny Pacquiao sa pagdiriwang ng ika-50 anniversary ng legendary fight sa Smart Araneta Coliseum. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pogi yung anak ni Manny Pacquiao. Sa showbiz, Miss Wina. Ilang celebrities kanya-kanyang paandar sa kanilang Halloween costumes. Ang detalye niyan sa showbiz report ni Angelica Cosme. Ngayong spooky season, di papahuli ang ilang celebrities pagdating sa kanilang Halloween costumes. Happy Halloween! Gaya ng Gabriella Hitmakers na Cat's Eye, ang 6 na miyembro ng global girl group nag-ala Mariah Carey. Ang kanilang outfits hango sa iconic looks ng pop star mula sa iba't ibang music videos nito. Sa ginanap namang The New Nocturnals Ball sa Makati kagabi, head turner ang aktres na si Andrea Brillantes, serving pure black cat energy. Jester-inspired costume naman ang inirampa ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. Samantala, ang aktres namang si Rufa Gutierrez, touch of mystery and glam ng mag-ala Morticia Addams ng hit comedy horror na The Addams Family. Habang ang drag queen namang si Shawarma, tila patama sa issue ng korupsyon sa bansa ang peg. Bit-bit ang bag na may nakasulat na Ghost Project, siya raw si Sara Disgracia. Oh my God, don't take me a picture! Oh my God, my love, it's on! Oh my God! Oh my God! At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ba't wala siyang Rolls Royce at wala siyang payong? At ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Abay, tumaas ng konti ang palitan ng dollar pero 58 pesos pa rin, Miss Wina. 58.85 ang palitan ng dollar ngayon. Samantalang kahapon ay 58.69. Abay, tumaas ng bahagya. Ayan. Pero at least hindi umabot ng 59. At batiin muna natin si paring Michael Lee ng Toyota Alabang. Nanood sila nga sa Toyota Alabang, Miss Wina. At ganoon din sina Eric Apolonio, ayan, at Kuyang Pats Arbas. At sina Sergeant Lando Beno. At maraming salamat pala sa aming classmate na balikbayan, ang aming valedictorian. Wow. Si Miss Benchita Beno from New Jersey, USA. Ayan, maraming salamat sa iyong palans. Wow. Busog balakay. Busog na busog. Kasi buffet. Ayan. Buffet. Buffet 101. Thank you, classmate Benchita Beno. Ayan, mula kay Satora Nonoy Barquez. At Lando and Mayeta Takub, Eva Gamatero, ay si Vicenta at Elsa Dacanay. Ayan, maraming salamat at siyempre mula kay Architect Roland Pulende. Thank you, classmate. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan pa rin po ni Miss Thea Petroker Cruz, ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Balansyadong balita, susunod na Henry Ura at Miss Kay Karen Oyong. Oras, bilis na oras. Eksakto, alas 5:08.